Palakpakan natin ating Panginoon in the life of Sister Nikki Fearless. Fearfully and wonderfully made. Katakutan. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Talagang napaka-amazing ng Lord sa buhay natin. At it's a blessing and opportunity na tumayo sa inyong harapan para sa kaluguran ng Panginoon. Amen. Praise God. Nabigla kayo, nabigla din ako. It's a tie. Amen. So, are we ready to hear the word of God? Amen. Are we ready to hear the word of God? Amen. Yan, para excited tayo lagi sa pakikinig ng salita ng Lord. Amen. So, let's read in Joshua 1:8 as we always quote as sa pagpipreach po natin para ma-remind po tayo kung gaano kalaga ang salita ng Panginoon. Let's read. 1, 2, 3, go. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad at magtatagumpay. Amen. Uunlad ako at magtatagumpay. Amen. Sabihin nyo, uunlad ako at magtatagumpay. Ganon katindi ang salita ng Panginoon. Uunlad ka at magtatagumpay. So, ang ating pag-uusapan ngayong gabi is makikita po natin sa Matthew 7:24 to 28. So, NLT po. Matthew 7:24 to 28. So, ang sabi dito, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Though the rain comes in the torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it builds on a bedrock. But anyone who hears my teaching and ignores it is foolish, like a person who builds a house on a sand. When the rain and flood comes and the winds beats against that house, it will collapse with a mighty crash. Salamat sa Lord sa salita niya. Let's pray. Panginoong Jesus, salamat Panginoong Jesus sa gabing ito na kami Panginoon ay makarinig ng iyong salita. Lord, salamat ng iyong salita ay nagbibigay lakas, nagbibigay instruction, nagbibigay ng kapangyarihan Panginoon sa amin. At Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ang nagpapatibay sa aming pamumuhay sa bawat araw. Lord, salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa gabing ito. Thank you for your in us, oh God, tonight, oh God. And thank you, Lord. I ask for your anointing. And Lord, yung salita mo lamang ang dapat mahayag sa gabing ito. Apart from you, Lord, I cannot do nothing, oh God. I cannot do on my own, oh God. And salamat, oh God, that You are using my life, O God, to be a vessel, O God, of your word, O God. And salamat, Panginoon, sa lahat ng nakikinig, Panginoon. Kami, Panginoon, ay makakaunawa ng iyong salita, Panginoon, sa gabing ito. Hindi namin sasayangin ang lahat, Panginoon, ng seed na itatanim mo sa amin sa gabing ito. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang ating topic ngayong gabi, it's let's make them amazed through Jesus' words. So, paano natin gawin yun? Na mamangha sila sa salita ng Panginoon. Or, pamanghain natin sila kay Jesus through His word. So, as a Christian or mga tagasunod ni Jesus, we are obliged to do the thing na pamanghain natin yung mga hindi nakakilala sa Panginoon or yung hindi pa nakarinig ng salita ng Panginoon. That's why we always hear pasikatin natin si Jesus. That's why we have this yung pagtipon-tipon, mga house to house, yung pag-encourage sa bawat isa dahil ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Same as sa binasa natin
na dito kanina is, there are two kinds of person. So yung isa, isum up ko na lang sa Matthew 7:24 to 28. Yung isa, he built his house on a solid rock. So, kung ikaw, magbibuild ka ng isang bahay, di ba gusto mo yung bato na bahay para maganda, para kahit anong bagyo hindi matatangay, para anumang trahedyang nakatayo pa rin. Kung ikaw yung may pera, hindi ka magtatayo ng kubo lang, di ba? Kasi gusto mo talaga yung bato talaga ng for life na talaga. Ganon din sa atin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating pag-aaral ng salita niya. Dapat lahat ng salita na ating pinakikinggan, atin tong isabuhay. Kasi yun yung totoong Kristiyano. Yung salita ng Panginoon, sinasabuhay niya. Yung salita ng Panginoon, nilalakaran niya. That's why God is telling us, you build your house on a solid rock. Because a man who builds his house on a sand is like a foolish. Kung tayo po ay laging nagpupunta sa church, laging uma-attend ng mga service, pero lahat ng salita ng Panginoon, pasok, labas, wala din. Pagdating ng problema, pagdating ng anumang trahedya sa atin, lagapak kaagad tayo. Dahil hindi natin to sinasabuhay ang salita ng Panginoon. God is always teaching us. Number one, how can they be amazed at the word of Jesus? Number one, Jesus teach us how to become wise and not foolish. As what I've said earlier, na ang salita ng Panginoon dapat isabuhay natin. Amen? Dapat isabuhay natin. Dapat lakaran natin. Dapat may memory verse po tayo, kapatid. Kasi ang kaaway may memory verse din. Remember the temptation of Jesus? May memory verse din siyang nilaban kay Jesus. Di ba? Demonyo na nga may memory verse. How much more na tayo, mga anak ng Lord, ng Diyos. Dapat may memory verse din tayo. Kahit yung pinaka-short na memory verse, di ba? 1 John 4:8, God is love. Jesus wept. Sa John. Di ba? So, dapat ma-exercise nating i-memorize or i-meditate ang salita ng Lord so that we will become wise, not foolish. As a Christian, we should be wise because as the days goes by, marami tayong decision making na gagawin. Marami tayong dapat unawain sa buhay. Kaya dapat nating unawain ang salita ng Panginoon dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman. So, that's the number one point. And number two, how can they be amazed at the word of Jesus Christ? By encouraging them, not judging them. Diba po? Through encouragement. Mapapahanga natin sila sa Panginoong Hesus through encouraging them. Encouraging them during sila ay nangihina. Sis, wag kang manghina. Ang Diyos nandyan para sa iyo. Naka-try na po ba tayong mag-encourage sa ating mga kapatiran, sa ating pamilya, lalo na tayo ay lumalakad sa ating Panginoon? Encouraging is so important para sa atin. That's why sinabi nga, no man is an island. We need someone to encourage us. Kung wala kang someone, you need the word of God to encourage you to be strengthened. Dahil ang tao nanghihina. Dahil ang tao napapagod, ang machine nga nanghihina at napapagod. Like example, during sa work namin, isang patalastas. During sa work namin, during may mga promotion, grabe yung order, ting, 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 ting. Grabe, halos yung, sasabihin pa ng, where is the burger? Where is the burger? Napapressure na kami kasi para na kaming makina. Tapos yung makina na yung nag-surrender. Sir, the makina is so tired. The machine is so tired. How much more ang tao? Kasi naghang na yung machine kasi kakadrop ng tinapay, kakaluto ng itlog. Walang halos 1,000, 2,000 burgers in just 8 hours. Ganon kalala ang fast food. That's why
we need the word. Kung sa atin, we need the word of God to encourage us. And we need someone to encourage us also. In Matthew 7, 1 to 5, don't judge others, and God will not judge the same way you judge them. God will treat you the same way you treat others. So God is telling us to encourage one another, not to judge them sa kahinaan nila. Dahil ang tao, napaka number one. Diba? Narinig natin, ang tao talagang may talent talagang marites, di ba? May talent talaga yung marites. Hindi talaga mawawala sa tao yung pagka-marites. Alam mo si ano, di ba? Tapos dadaloy na yan si ano. Di ba? Instead of encouraging someone na nanghihina, we are the one who judge them. Kasi ganun kasi siya, kaya nangyari sa kanya. Ang bilis nating mag-conclusion, mga Christian pa naman tayo, di ba? Hindi talaga totoo, reality. Ganon. Pero God is teaching us not to judge someone because if you are judging someone the same way, God will judge you. Hindi ako nagsabi yan. Ang salita ng word, ang salita ng Panginoon ang nagsabi niyan. That's why God is telling us not to judge someone. Instead, encourage. That's why we are sending verses. We are sending the word of God to people, through Facebook, through social media, so that they will be encouraged. They will be built up kung nangihina man sila. And in 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. As a Christian, we should have this character to encourage one another. We should have the character na magpalakasan, hindi maghatakan. Kasi yun tayo sa anak tayo ng Panginoon. We are changed. That's why we need to change the world. Kung hindi man natin ma-change ang world, we can change yung situation ng kasama natin, yung sa bahay natin, yung sa circle natin. Kasi yung world masyadong malaki. Doon na lang tayo sa bahay natin. Doon na lang tayo sa boarding house natin. Huwag na tayong lalayo. Doon na lang tayo sa workplace natin. Huwag na tayong lalayo. We need someone to encourage. And in Hebrews 3:13, but encourage each other every day while you still have something called today. Diba? Hindi tayo mag-encourage bukas. Today. Diba? Help each other, and none of you will be fooled by sin and become too hard to change. That's why God is always encouraging us to encourage one another. Hindi bukas, hindi kahapon, kundi today, as what we call today. Kasi hindi natin alam bukas kung tayo makakagising pa, kung anong mangyayari bukas, kung ikaw ba mismo ang encourage bukas. That's why if there is someone who needs to encourage, i-encourage na natin. Sis, magpakatag ka. Sis, kaya mo yan. Sis, bro, mag-church tayo, magpalakas ka sa Lord. Huwag tayong maghatakan. Dapat itaas natin sa pag-i-encourage ang pananampalataya ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. So, number 3, how can they be amazed at Jesus' words? By teaching them Jesus is the only way to heaven. Walang iba kundi si Jesus lamang ang ating way papuntang langit. Amen? In Matthew 7:13-4, you can enter through life only through a narrow gate. The gate of hell is very wide, and there's plenty of rooms on the road and leads there. Many people go that way, but the gate that opens the way to true life is narrow, and the road that leads there is hard to follow. Only few people find it. Sa ARV po ako nagkukuha ng verses. So, same as sa NLT. So, sabi dito, yung papuntang langit, konti lang yung pumupunta. Konti lang yung dumadaan. Pero yung papunta
And the gate of hell, yung papuntang hell, napakadaming gustong dumaan. Diba? Kasi there is plenty of rooms. May room sa kasayahan, may room sa gimikan, may room sa chismisan, may room sa mga ano bang bagay na gustong-gusto ng ating mga flesh or gustong-gusto ng tao. That's why so many people ang gustong-gusto kasi walang bawal. Diba? May mga kanta nga, sa langit wala ang beer. Mga ganun pa, diba? May mga kalokohang kanta. Diba? Pero, kung gusto nating pumunta sa Panginoon, although the way is narrow, but it leads to true life. Napakagrabe itong salita ng Panginoon. Hindi yung kinukot ng ibang tao na, ay, Christian boring yan. Kasi lagi lang praise the Lord, praise the Lord. Ang Christian boring lang kasi ang haba mag-pray, ilang beses mag-pray sa isang service. Kasi may classmate ako, yung during college days, may classmate akong in-invite. Siya, Nikki, ilang minutes pa lang tayo, ilang beses kayo nag-pray. Sa amin, isa lang. Pero sa amin, hindi ko alam kung sino ba talagang pinagpipray namin kasi ang dami nila. Sabi niya, ang dami nila. Hindi ko alam. Pero sa inyo, ang dami niyong mga prayer. May open prayer, may magpipray bago mag-preach, may magpipray ganon. Pero she is encouraged. Kasi iba daw. Kasi sa kanila, hindi daw niya alam kung sino ba yung uunahin niyang tawagin. Kasi yung iba hindi niya kilala pa. Pero yung iba kilala niya, pero hindi niya alam kung sino yung tatawagin talaga sa kanila. Pero when the true salvation is only Jesus is the way. Papuntang langit. Kanina nga habang, patalastas na naman, ang dami kong patalastas. Kanina habang nagmamanicure kami ni Ate Yubi, napag-usapan namin about papuntang langit. Sabi niya, Bibi Nix, makakapunta ba ng langit ang, yung tao na mabait. Kasi pag mabait, madaling mamatay. Huwag kang masyadong maging mabait. Sabi ko, ha? Pero alam ko na kalokohan lang namin, napapag-usapan lang namin siya. Tapos yung masyadong mabait, masyadong tahimik, masyadong hardworking, maaga yung namamatay. Makakapunta yung langit? Sabi ko, Ate Yubi, dapat nandito pa lang tayo sa world, alam na natin kung saan tayo pupunta. Amen po ba? Lahat pa lang nandito, sure na napapuntang langit. Although nakakasala tayo, kahit nakakasala tayo, no? Kasi araw-araw nagkakasala tayo, kahit na. Kasi kahit sa isip natin, nag-iisip rin, ano naman yung suot niya, hindi bagay sa kanya. Pagkakasala na yon. Ang pag-aalala lamang sa araw na bukas, pagkakasala na rin yon. So, bawat araw tayo nagkakasala. But we should know at the first place na nandito pa lang tayo sa earth kung saan tayo papunta. Tinanong din ako ng isang kasama ko sa work, ay okay lang akong mamatay. Basta yung anak ko, okay na. Inko, kuya, are you sure na okay ka lang mamatay? Siya, oo, kasi mamatay naman tayong lahat. Inko, kuya, saan ka pupunta? Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta, Nix. Diba? Gusto na niyang mamatay, pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siya, parang langit ata. Pero parang, hindi ko alam. Sabi niya, pero sinabi niyang gusto na niyang mamatay. Sabi ko, kuya, dapat malaman mo kung papunta kang langit o papunta kang imperno kasi dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Siya, ganun ba, Nix? Siya, ikaw, saan ka pupunta? Siyempre, langit ako pupunta. Siya, paano ba makakalaman na palangit ka pupunta? So, habang nagagawa kami ng burger, nag-uusap kami ng mga pasundot-sundot na word of God. Minsan, nagkakainisan talaga sa work. Nagkakainisan kasi nagka-crash yung mga attitudes namin. But at the end of the day, may mga pasundot tayo na pagsasalita ng word kasi pinapasikat nga natin si Jesus. That's why nalalaman nila na, talaga ba? Totoo na dapat dito pa lang, alam na natin kung saan tayo papunta. Yes, dapat dito pa lang, sure ka na napalangit ka, kapatid. Kasi sinabi na ni Jesus, John 14:6, sinabi na, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Hallelujah!
Alam, napakaklaro that Jesus is the only way. Walang iba, hindi yung papa mo, hindi si mayor, your honor, hindi. Si Jesus lamang. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Sa pamamagitan pa lang yan, talagang mamangha ka na sa salita ng Panginoon. Dahil ang daming tao dito sa mundong ito, alam nila na pag namatay ang tao, lahat diretso sa langit. May iba, 50% sa purgatorio daw. 30% sa impyerno. Diba? Pero dapat nating malaman, walang purgatorio kapatid. Lahat. Langit lamang at impyerno. Dalawa lang ang pupuntahan ng ating kaluluwa. That's why we should be sure na sa langit tayo papunta kapatid. Amen po. Amen po ba? So number four, how can they be amazed at Jesus' words? Number 4, by telling that Jesus heals. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na nagpapagaling ang ating Panginoong Jesus? Amen. Jesus heals a sick man with a leprosy. In Matthew 11, I mark 1:40 to 45, Jesus heals a crippled man. In Matthew 2, verse 1 to 12, so study na lang po sa mga bahay nyo because konti na lang yung time. Jesus frees a man from a evil spirit. Matthew 1:24 to 28. Jesus heals a woman who is suffering 12 years of bleeding. Jesus heals Lazarus. Jesus heals sipon, ubo, diarrhea, sakit ng ipin, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, lahat. Name it, Jesus will heal it. Amen. As we have faith and as we ask for Jesus' help. Diba? Kasi ako palang, paglagnat pa lang, talagang, parang, OA na yung reaction ko. Lagnat pa lang yun ha. OA na yung reaction ko. Tinatawanan nila ako sa bahay na, lagnat lang yan. Parang ikakaano mo na. Kasi ayaw kong magkasakit. Kasi hindi ako sanay magkasakit. Dito lang ako nagkakasakit. Pero by the grace of God and by the power of Jesus, He heals me day by day. Because Jesus is so powerful. Amen? Ngayon, nararanasan nila sa panahon. In the Old Testament, in the New Testament, grabe yung mga himalang ginawa ng Panginoon through healing. And at the same way, Jesus is the same. Naghihimala pa siya. Naghihimala pa din siya. Nagpapagaling pa rin siya. Anumang sakit. And even God heals the broken relationship. Amen? Kasi napakadaming mga instances and situation na sa ating mga kapatiran at sa ating mga kapwa OFW that relationship is sinking. Yung relationship nila nagiging broken family, broken relationship because of all the things that they are experiencing through life. Minsan hindi natin hindi mo kasi to hindi mo to nararanasan kasi complete kasi kayo eh. 'Di ba? May mga instances na ginagawa nating panangga, hindi mo kasi to alam kasi hindi ka ang nakaranas. Pero if they know that God is only the one who can restore relationship, talagang mai-encourage sila. They will learn how to pray, they will learn how to read the Word of God, and they will learn how to exercise, how to live a Christ life like. Kasi alam nila yung salita ng Panginoon, may pinanghahawakan sila that God is the one who heals. Kaya sa mga may family, always pray for your family. Always intercede kasi malayo tayo sa ating mga pamilya. Hindi natin alam kung anong sitwasyon nila. Kung nakaka-FaceTime natin sila, yung mga good things lang yung pinaparinig nila kasi alam nila mag-aalala tayo. But through prayer, through interceding and declaring the Word of God, habang tayo nagpipray, sila ay ma-restore. Sila ay mai-encourage. Sila ay mapapahanga sa salita ng Panginoon na ating sinasabi sa kanila.
Kaya God is so good sa atin dahil tayo ay binibuild up na niya. Tayo ay tinuturuan na niya paano mamuhay. That's why we always tell them that Jesus heals. Kapatid, panghawakan po natin, nagpapagaling talaga ang Diyos. Nagpapagaling talaga. Even sakit sa wallet mo, nagpapagaling talaga si Lord. Because number 4, by telling them that Jesus provides all our needs. Wow, praise God. Talagang, Lord, sa anong petsa na ba ngayon? 27. Oh, alam na natin. Sa mga kasabihan pa, petsa di peligro. 'Di ba? Namimiligro na yung mga wallet natin. Namimiligro na yung mga allowance natin. 'Di ba? Napag-usapan din namin yan ni Ate Yubi kanina. Ano ba yun, Bibinix, yung peligro. Petsa di peligro ngayon. Petsa di peligro, 'di ba? Pero as we know and as we live by faith that God who provides, talagang hindi tayo magkukulang. Kasi alam natin kung sino yung source of blessing. And as we receive that blessing, we should not forget who blessed us. Who is the Creator sa mga pagpapala na yan na natanggap mo. In Philippians 4:19, basahin po natin lahat. Diba? Praise God. 1, 2, 3, go! And the same diba? Nakakamangha. At the same this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Jesus Christ. Grabe, glorious riches. Riches na nga, may glorious pa. May glorious nga, may riches pa. Diba? Grabe yung pagbubuhos ng pagpapala at alam natin that God will supply sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? And in Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes a person rich and He adds no sorrow on it. Hallelujah. Naniniwala ba tayo na ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman sa atin at hindi nag-a-add ng sorrow? Amen. Panghawakan po natin yan. Pag may blessing ka, Lord, salamat sa blessing na ito na hindi ito magdadala ng kapaghatian or sorrow on it. Hindi ito magdadala. Yung panalangin ito, hindi ito mapupunta ng hospital, hindi ito mapupunta ng kalamidad. Yung pagpapalang ito, mai-enjoy ko to. Mai-enjoy ito ng family ko. Mag-e-expand ito, mag-multiply ito. Dapat ganun yung mga deklarasyon natin habang nakaka-receive tayo ng pagpapala. And as we receive the blessing, we will never forget to give what is for the Lord. Kasi dun bubuhos pa ang pagpapala. Kasi He is the one who supply. Siya yung nagsusupply. Kahit may employer ka, may amo ka, He is the one who supply all our needs. And isa naman, patalastas na naman. For the last time, napatalastas. Sa mga experience ko po itong sinishare ko kasi hindi ko naman ma-share yung experience nyo dahil hindi ko naman alam po. Diba? So, through my experience, sa experience na naman sa store, kasi all attitudes are crashing. So, may mga pressure talaga. Minsan, naiiyak ako, pero nilalabanan ko, I'm a changed person. Gumagano na ako. I'm a changed person. So, hindi na ako iyakin. So, after nun, about instance of promotions. Amen. Praise God. So, praise God na nakikitaan ako ng potential to be promoted. So, ilang buwan pa lang ako, nakikitaan ako ng potential to be promoted. And, grabe yung, si Nikki, ipapromote. Diba? Grabe yung reaction ng mga kasamahan. Pero, I know that God is teaching me how to be humble. God is teaching me how to be silent. But
in times talaga na hindi ako pwedeng maging silent kasi parang inaapi. Parang grabe yung crushing nila, gano'n. Yan ba yung ipromote? Yung gano'n. Then, at one time, sinabi ko talaga sa mga kasama ko, kasi inaano na about sa promotion na yan. Sabi nila na, yan ba ang ipopromote? Hindi nga hindi nga ganun, hindi nga standard, hindi nga ganun, hindi nga ganun. Tapos sinabi ko sa kanila, di ikaw na lang ipromote. Diba? Okay naman ako, pwede naman, ikaw na lang, giveaway lang ako, ikaw na ipromote, isasabihin natin. Ganon. Then at one time, habang kumakain kami, napagpag-usapan na naman yung promotion. So sinabi ko, alam nyo, hindi ako nag-aasam to be promoted. Kasi nagtatrabaho ako, dahil nagtatrabaho ako. Yun lang, nandito ako para magtrabaho ako. And I do my best every time pagdating sa work. Kasi ganon yung attitude ko. I do my best. Hindi lang yung basta papasok, but I do my part na nagawa ko yung trabaho ko na maayos. Alam nyo, hindi ako nag-aasam ng promotion. Because promotion comes from the Lord. Sinabi ko talaga sa kanila, kahit gaano ka magpasipsip sa mga boss natin, kahit gaano mo isiksik yung sarili mo, but if it is not for you, and if it is not God's blessing para sa'yo, you can never have it. Sinabi ko sa kanila, because God is the one who promotes. Sinabi ko talaga sa kanila, tapos nagtinginan sila. Kasi minsan hindi ko na matiis eh. That's why I always tell them na, through the word of God na, hindi naman tayo eh. Hindi tayo. Sir, ang gwapo-gwapo mo. Parang hindi ko kaya sabihin. Sir, ang gwapo-gwapo mo. Gumaganon habang. Pero although biruan lang, pero always know, God is the one who always promotes because He is the one who always provide everything we need. Yung promotion, it's just a bonus because God is seeing that you are faithful of that blessing. That's why He is accelerating you. He is multiplying you. He is building you up to such blessing na para sa'yo. At praise God, hindi lang natin yan maririnig, mararanasan natin. Lahat ng nandirito, mararanasan natin. Kahit sa bahay ka, you can receive that promotion, that blessing na para sa'yo. Para sa'yo. Amen. Panghawakan mo yan, kapatid. No one can hold it. No one can stop it. If it is for you, it is for you. Amen. Praise God. Hallelujah. And yun nga, sabi, that's why, as we go back to our key verse, Matthew 7:28, when Jesus finished speaking, the people were amazed at His teaching. Dapat ganun tayo, kapatid. Ma-amaze tayo sa mga salita ng Lord, sa mga pagtuturo ng Lord. Hindi lang sa blessing, pati sa rebuking. Because it builds up. We will grow sa ating pananampalataya sa Panginoon. And it's a challenge for us na ugaliin nating mamangha sa salita ng Panginoong Hesus. Challenge for us, ugaliin nating sumunod sa ating Panginoong Hesus. It's for us na ugaliin nating maglingkod, sumamba, magpuri sa ating Panginoong Hesus. Kung gusto nating ma-amaze pa. At yung kamangha-manghang naranasan natin, we can always share to other people para mamangha din sila. Grabe no, Nix? Ay, grabe. Kasi sa store, matatawa ko minsan eh. Kasi pinapaalam ko talaga sa kanila, Christian ako. Kasi para wala silang si Nikki Christian kasi yan eh. Si Nikki Christian, ganon sila. So, ipapaalam natin sa lahat that we are Christian indeed. Not just in words, not just sa ating mga salita, but we always walk as a Christian life na pamanghain natin sila sa salita ng Panginoon. Amen? So tayo po ay tumayo and let's pray. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God.
as we continue to have the presence of the Lord within us. We thank you, Lord, for your word, O God, that builds us, Lord, that encourage us, Lord. Thank you, Jesus, na pamagitan ng salita mo, Panginoon, kami ay lumalakas. Kami ay namumuhay, Panginoon, sa karangalan mo, sa biyaya mo, Panginoon. Yung ano na lang yung kantahin natin, wala kang katulad. Amen. Praise God. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag ang ngalan mo. Itatanyag ang pagsamba. Iyalan, Panginoon, ikaw lamang. Yes, Lord, ang salita mo, ang salita mo ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y binabago. Itataas, ihahayag pangalan mo. Itatanyag ang pagsamba. Iyalan, Panginoon, ikaw lamang. Yes, Lord, napakasarap ng iyong salita, Panginoon, na nagpapatibay po sa amin, Panginoon. Come on, kapatid. Continue to worship. Continue to feel the presence of the Lord. Yes, Lord. Patuloy kaming nananampalataya, Panginoon. Patuloy kaming magpapalakas sa iyo, Panginoon. Isip ko ngayon binabago. Itataas, ihahayag pangalan mo. Itatanyag ang pagsamba. Iyalan, Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag pangalan mo. Itatanyag ang pagsamba. Iyalan, Panginoon, ikaw lamang. Yes, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na patuloy kaming humahanga. Salamat sa iyong salita, Panginoon, that teach us, O God, to encourage, O God. Salamat sa iyong salita, Panginoon, that teach us, O God, how to be wise. That teach us, O God, that you are the one who provides. That teach us, O God, that you are the one who heals, O God. That teach us, O God, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na nagpapalakas sa amin.
nagpapalakas ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon, that teach us, oh God, that you are the God who restore all kinds of broken relationship, oh God. You are the Lord who teach us, oh God, to be prayerful, to always have faith in you, Panginoon, na anumang sitwasyon na daranasin namin, anumang sitwasyon na kakaharapin namin, Panginoon, alam namin na ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ang salita mo ang aming panghahawakan, ang mga pangako mo, Panginoon, ang aming panghahawakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, nang nangusap ka sa gabing ito sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapalaya, Panginoon, ng anumang sakit, sama ng loob, anumang mga dinaramdam ng bawat isa. Salamat, Panginoon, that you heal, oh God, emotionally, mentally, physically, financially. We always believe, oh God, your power. We always believe that you are the God ang dapat maitaas sa aming mga buhay. You are the God na aming paglilingkuran, sasambahin at pupurihin. Lord, walang katulad mo, walang gaya mo, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Sa iyong salita kami magtitiwala, sa iyong salita kami hahanga. Sa iyong mga pangako kami magkakaroon ng pag-asa, Panginoon. Dahil buhay ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kami ay lalakad sa parada ng tagumpay. Patuloy kaming lalakad sa iyong salita. Patuloy kaming uuhawin at magugutom sa iyong salita, Panginoon. Para kami ay lalakas. Para kami ay titibay. Salamat, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat, at sa iyo lahat ang pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. To God be all the glory.